Hi mga mi! Samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Bandang alas 7 ng gabi, dumating na itong aking asawa galing sa trabaho. Sabado nga pala sa araw na yan, sahod na nila kaya ayan at may pa-Jollibee pa nga siya sa amin. Ito nga si Kuya Zaiden, kinuha niya na agad itong dala ng papa niya. Tapos si Ate Mega naman sinabi niya sa papa niya na nagkalagnat nga siya. Pero buti na lang din talaga at gumaling naman na siya agad. Anyway, eto't kumain na nga rin pala kami ng aming hapunan. Kaya nga lang din kasi yung kambal maaga na silang nakatulog. Napakasarap nga ng kain namin dyan. Paano ba naman kasi at napakasarap din naman talaga ng Chicken Joy ng Jollibee. Ito na nga lang din kami kumain sa sahig. Ewan ko ba nasanay na talaga kami na kumain dito sa lapag. Anyway, kinabukasan naman, araw ng linggo, syempre magsisimba tayo. Ewan ko ba kung ako lang ba kapag ka nasa simbahan na kami, ang sarap sa pakiramdam na hindi kami nagpadala sa kung anumang alibis o excuses na para hindi kami makapagsimba. Anyway, pagkatapos, pumunta naman kami dito sa mall para makapag-grocery na rin ng pang isang buwan na stock namin. Pero pumunta muna kami dito sa may sulok para buksan na rin tong parcel ko na GCash card. Para pagkatapos kong ma-transfer yung sahod ko from PayPal to GCash, ika-cash out ko na lang sa mga ATM machines. Yun, after kong malink yung card ko sa aking GCash, pumunta na kami dito sa may mga ATM machines para maka-withdraw na rin. Medyo kinakabahan nga lang ako dyan kasi last na trans ako sa mga ATM machines, 2018 pa yata yun. Overthink malala talaga na baka lamunin yung card hindi na ilabas o kaya walang lumabas na pera tapos gadidak sa GCash. Uy, yun sao naman lang tao. Kaya yun nga lang, wala rin akong napala dyan kasi card cannot be processed nga daw. Ewan ko bakit ganun. Doon na lang kami sa Palawan nag-cash out at eto, pumunta na rin kami dito sa Jollibee para dito na rin mananghalian. Ay makakain rin ng Jollibee yung kambal kasi kagabi hindi nga sila nakakain dahil tulog na. Yan, at naghanap nga lang pala kami ng mauupuan bago ako nag-order. After naman ng mga 15 minutes na paghihintay at eto, nakuha ko na nga pala lahat ng mga na-order ko. In-order ko nga din pala, parehas lang din kagabi na binili ng aking asawa yung may 4 na chicken. Bumili na lang kasi kami ng hanging rice sa labas para hindi na talaga kami matipid sa kanin. Malakas din kasi talaga kami sa kanin kaya yung rice ng Jollibee nakukulang na kulang sa amin yun. Ngayon na parehas kaming kumikita ng aking asawa. Yung pera nga pala namin iisa lang po yun. Iisa lang naman yung goal namin mag-asawa, yung makapag-provide sa mga bata, makasustain sa daily needs namin, saving. So bakit pa magkakanya-kanya, diba? Ayun, pagkatapos nga pala namin kumain dyan sa Jollibee, bumalik ulit kami dito sa mall para makapag-grocery na. 2 pushcart na yung kinuha namin para meron kami mapaglagyan dito sa kambal namin kasi nakakapagod magkarga ng bata dahil. Pati nga rin pala sila Ate Megan at Kuya Zaiden, nakisakay na nga rin dito sa cart kasi pagod na nga din daw sila. Bali, dito nga pala kami unang pumunta dito sa may pinakadulo para pagka kaabante namin, madadaanan namin lahat ng stante at makita yung mga kailangan naming bilhin. Good for 1 month na nga pala ito na stock namin mga mi. Hindi lang ako sigurado dito sa mga pang snacks ng mga bata kasi alam niyo naman, pang isang linggong snack, pang 2 araw lang nila yan panigurado. Ito nga si Baby Ian, turo ng turo sa Watataps kaya ayun, kinuha ng kuya niya. Hinalikan niya ba naman kasi yummy nga daw, nakakaloka. Ariel, lumipat na nga din pala ako sa sabong panlaban na surf para naman mas makatipid. Medyo pricey din kasi talaga yung Ariel. Sabi lang mga mina, napakasarap talaga sa pakiramdam ng mag-grocery na hindi lang less than 1,000 yung budget. Mga 4 na beses na rin yata kaming nakapag-try nito na mag-grocery for 1 month. Pero hanggang ngayon, na-amaze pa rin talaga ako kasi kaya na pala namin bumili ng ganito. Sobrang pinapangarap ko kasi talaga dati na makapag-grocery ng maramihan. Kaya kapag sumahod na talaga ako, sinasabi ko talaga agad sa asawa ko na mag-grocery kami o kaya mamalengke. Siyempre bilang nanay, isa talaga to sa pinakakasiyahan natin yung makapag-grocery, makapagpamalengke, diba? Anyway, pagkadating namin sa unahan, napadaan nga kami dito sa mga canned beer. Kaya eto ang aking asawa, nagpabili na nga siya. Once in a blue moon lang din talaga kung makainom ng beer yan, kaya okay lang yan. Bili na nga rin pala ako nitong 5 kilong bigas para kila Papa. At syempre, yung mga pinag-grocery namin, meron din silang yan. Makakalimutan ba naman itong paboritong tikoy ng aking asawa? Ito nga palang si Baby Ayon nagpababa na sa pushcart dahil siya na nga daw siguro magtutulak. Anyway, eto na nga pala lahat ng napamili namin. Thank you Lord, naranasan na namin yung ganitong makapamili na puno talaga yung cart. Sabi pa nga nila Ate Megan at Kuya Zaiden, ang dami nga daw naming pinamili. Bayaran nga pala namin lahat ng yan mga miis nasa 5,000 plus. At napakahaba pa nga nitong resibo. Nga pagkatapos magta-tricycle na kami pa uwi. Kaya yun nga lang, hindi pa nga kami nakakalayo yung kambal na nakatulog na agad. Kambal ang bunsong anak namin kaya naghanap talaga ako ng diaper na mura lang pero maganda ang quality. For only 275 pesos, meron na akong 50 pieces extra large diaper. Tapos kagandahan pa nito, meron din silang pa-freeing 2 hanger. Ito nga pala yung Pen Boost diaper at Japan quality na nga rin pala to. Para siyang pampers na pinanipis pero very absorbent, stretchy na rin yung waistband niya, cotton-like plus double leak guard na rin. Ito nga ipapakita ko sa inyo kung gaano yan ka-absorbent. Isang basong tubig na talaga yung binuhos ko para ma-check natin kung maglilik ba siya o kaya yung magmomoy.
moist. Isa din kasi yan sa dahilan kung bakit nagkaka-rashes o kaya nagkakasugat yung ating anak dahil nagbo-moist yung diaper at hindi siya absorbent. So anyway, eto na ngayon naging itsura niya after natin malagyan ng isang basong tubig. Hindi siya nag-leak sa labas, hindi nag-moist, at dito naman sa loob, i-check natin yan gamit ang tissue. Diba, napaka-absorbent niya talaga at hindi man lang nabasa yung tissue. Naging dry na talaga siya mga mi, at ayan, susubukan ko nga siyang pipigain kung meron bang lalabas na tubig. Pero tingnan nyo naman, kahit anong piga ko, wala talagang nalabas. Kung gusto mo ring itry itong Pen Boost diaper mga mami, meron akong ilalagay na link sa comment section o kaya sa yellow basket.